Napagkasunduan na si Jeffrey ang magiging escort ni Mylene. Napagkasunduan ni Sir Paul na si Jeffrey ang magiging escort ni Mylene sa kanyang debut. Hindi kasi maaaring si Sam ang magsilbing escort dahil may pasok siya sa paaralan at minor pa. Kaya si Jeffrey na lang ang pinili ni Sir Paul. Ethnic attire ang magiging tema ng debut kaya inaasahan nating makikita si Mylene na nakasuot ng kanilang tradisyonal na kasuotan. Gayon din ang isusuot nina Edito, Russell, Jeffrey, Marjorie, Badiday, Irene, Erna, Neri, ang mga magulang ni Mylene, at ang iba pang katribo nila dadalo. Hindi naman magsusuot si Sir Paul ng ganitong kasuotan dahil hindi pa siya nabibinyagan bilang katutubo, ngunit ayon sa kanya, plano na niya talagang magpabinyag. Hindi lang natutuloy dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Bagamat hindi siya magsusuot ng traditional attire, ang kanyang isusuot ay ethnic-inspired, tulad rin ng mga bisita na hindi katutubo, bilang pag-alinsunod sa tema. Paalala ni Sir Paul, hindi ito pabunggahan. Hindi kailangang gumastos ng malaki para sa isusuot. May ethnic-inspired outfits naman sa Shopee na nasa 200 hanggang 300 pesos. Ang importante, masaya ang lahat at may rouse ang debut ni Mylene. Excited na si Sir Paul. Sobrang excited na si Sir Paul dahil ito ang kauna-unahang debut ng kanilang scholar. Aabangan din natin kung ano ang ihahandang performance ng ibang scholars. Biro pa ni Sir Paul, malay nyo, baka mag-practice din kami, nakakahiya naman kung ang Team Abra may sayaw tapos kami wala. Hindi nila may live stream ang debut dahil magiging abala sila at mahirap din ito gawin lalo na't may background music na hindi valid sa YouTube. I-upload na lang daw ni Sir Paul ang buong video kinabukasan at ipi-premiere para parang live pa rin ito. Aabot daw ito ng 3 oras dahil mahaba ang programa. Hindi makakadalaw sina Nanay Lorna at Nanita. Malungkot namang ibinalita ni Sir Paul na hindi makakadalaw sina Nanay Lorna at Nanita. May problema silang inaayos ngayon kaya hindi rin siya masyadong nakakapag-vlog. Galing pa raw sila sa labas kanina at pagod na pagod siya. Nagkaproblema raw kasi kay Nanita at ayaw na lang muna niyang edetalye ito dahil sensitibo ang sitwasyon at may mga taong sangkot. Ayon kay Sir Paul, nawawala talaga si Nanita at aabangan na lang daw natin ang kanyang vlog para mas maintindihan ang buong pangyayari. Nabanggit din niya na mabuti na lang at dumating siya ng maaga sa Davao para ma-turn over si Nanita kay Nanay Lorna. At least, wala na raw sa kanya ang pananagutan. Dagdag pa niya, pagod na si Nanay Lorna dahil sa dami ng iniisip, nadagdagan pa ito ngayon. Bukas, pupunta ulit sila doon para ayusin ang sitwasyon. May mga nagsasabing prank lang ito, pero ayon kay Sir Paul, totoo raw talaga ang problema nila ngayon. May plano rin sana si Sir Paul sa kanyang birthday. Malapit na rin ang kaarawan ni Sir Paul sa June 18. Gusto sana niyang mag-mission sa kanyang kaarawan, mimimigay ng school supplies sa mga batang katutubo sa bundok. Kaya lang, magkasunod ang kaarawan nila ni Mylene kaya hindi natuloy. Isusunod na lang daw nila ito sa ibang araw. Ang totoong kaarawan ni Mylene ay sa June 27, pero inagaan nila ito sa June 22 para hindi na maapektuhan ng pasok. Linggo rin ito kaya mas maraming makakadalo, kasama na ang mga kaklase ni Mylene at mga sponsor gaya ni Tita PB Love at ang Team Scholars ng Abra. Kailangan din kasi agad bumalik ng Davao ang mga magulang ni Mylene dahil may pasok na rin at hindi pwedeng iwan sa lola ang mga bata. 40 na si Sir Paul. Magpo-40 na si Sir Paul at hindi siya makapaniwala na ganito na pala ang pakiramdam ng 40 years old. Sabi niya, may maintenance na, bawal na ang matatamis at mamantika, at mas pinipili na ang masustansyang pagkain gaya ng gulay at isda. Wala naman daw siyang bisyo, hindi siya naninigarilyo, at kung uminom man, ay sa handaan lang. San Mig Light lang daw ang iniinom niya dati at isang bote lang ay tulog na siya. Nasa lahi na rin daw nila ang pagkakaroon ng maintenance medicine gaya ng losartan. Bakit may PB Team House? Ibinahagi rin ni Sir Paul kung bakit siya nagpapatayo ng PB Team House. Para daw ito sa buong PB team, lalo na kung gabihin sila at para may matutuluyan ang mga scholar na galing sa malalayong lugar gaya ni Russell. Medyo mahal din daw kasi ang condo unit na nirentahan niya kaya naisip niyang sayang lang ang renta. At least kung may sarili silang PB Team House, mas makakatipid sila at makakapag-bonding pa. Simple lang daw ang bahay pero malaki, para masaya at walang stress.
Ang priority daw ngayon ng PB team ay edukasyon. Kaya hindi pa sila nagpapabahay, dahil nakikita ni Sir Paul na ang edukasyon ang long-term na solusyon sa kahirapan. Ayon sa kanya, ang bahay ay maaaring masira, pero ang edukasyon ay hindi. Kapag ang isang katutubong bata ay nakapagtapos ng kolehiyo, magbabago ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Tuloy-tuloy ang support para sa mga scholars. 6 na ngayon ang college scholars ng PB team, sina Badiday, Dolly, Jepoy, Helen, Kate, at Irene. Next year naman ay sasabak na rin sa college ang kapatid ni Dolly at si Neri. Napag-usapan daw nila Sir Paul, Tita PB Love at Tita Carmi na kahit hindi sila balikan ng mga scholar sa future, masaya na sila basta't makapagtapos ang mga ito, makahanap ng maayos na trabaho, at huwag na muling bumalik sa kahirapan. Ang pinakamagandang sukli raw sa mga sponsor ay makita ang mga scholar na nakapagtapos, may maayos na trabaho, at handa nang bumuo ng sariling pamilya na may tamang edukasyon. Nenito sumama sa lalaki. Dato naglabas ng baril. Nakasakay sa likod ng sasakyan ni Sir Paul sina Estong, Edito, at Nanay Lorna. Papunta sila sa bahay ni Nanay Lorna dahil may problema, 2 araw nang nawawala si Nenito kaya kailangan nila itong hanapin. Kahit wala na sa pangangalaga ng pugong beer hero si Nenita at na-turn over na siya kay Nanay Lorna, gusto pa rin nilang tumulong. Ayon nga kay Edito, hindi nang iiwan ang pugong beer hero hanggat may maitutulong pa sila. Sabi ni Estong, na cameraman ni Edito, may nagsabi raw sa kanila na sumama si Nenita sa isang lalaki. Kaya bukas, maghahanap na naman sila kasama ang team, at mapapanood natin ito sa vlog ni Pugong Beer Hero. Kinabukasan, bumiyahe sila papuntang Talaingod para hanapin si Nenita. Kasama rin sa biyahe ang isang taong nagsabing nakita niya si Nenita. Nang makarating sila sa isang bahay na sinasabing kinaroroonan niya, agad nila itong tinanong. Pero laking gulat nila nang biglang magalit ang may-ari ng bahay, isa palang dato, at armado pa ng baril. Ayon kay Estong, inakala raw ng dato na manloloob sina Sir Paul. Kinabahan si Estong at nanginginig sa takot habang nagbabantay sa sasakyan, tanaw niya ang mga kasama sa tapat ng bahay. Narinig niya ang komosayon. Hindi rin nila sigurado kung nandoon nga ba talaga si Nenita. Ilang minuto ang lumipas at napakalma rin ng PB team si Dato. Nilapitan nila ang treehouse na malapit sa bahay at umakyat doon si Nanay Lorna. Sabi ni Estong, narinig niya ang matinding iyak ni Nanay Lorna mula sa kinatatayuan niya. Wala silang kakilala sa lugar kaya hindi maiwasan ni Estong na kabahan. Nasa Davao del Norte na sila, samantalang sa Davao del Sur sila nanggaling. Pagkababa ni Nanay Lorna, nalaman nilang wala si Nenita sa treehouse. Uuwi na lang muna sila. Hindi pa rin nila natagpuan si Nenita, kaya ang nagawa na lang ni Nanay Lorna ay kumain ng mais habang nagpapahinga. Ayon kay Edito, babalikan na lang nila sa susunod na araw ang paghahanap.